Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy 83rd birthday kay Marjorie Minsais. And also, happy birthday kay Joel Coleco. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 49 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 26 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Gina G, meron siyang 20 na mga comments. And Uzay Neti, meron siyang 14 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, wala kahapon si Sir Ivan, no? Absent tayo kahapon. Siyempre, Father's Day. So, nag-full time tayo na kasama ang aking mga anak, mga kababayan. So, para banding, alam niyo na ho, Father's Day. So, siya nga pala, i-greet ho natin ng Happy Father's Day ang lahat ng mga tatay, mga papa, na mga mababait, mga matulungin, at saka hindi yung mga nagmumura. Ilalong-lalo na, hindi yun nanunuslok ng talaba ng kanilang katulong habang tulog. Hindi nagmumura at lalong-lalo na hindi minumura yung ating Panginoon. I think you know already. Sino ba yun? Again, so Happy Father's Day nga pala sa ating lahat, no? So yun nga kahapon. I think nakita niyo na yung post na Sir Ivan doon sa ating Facebook account na kung saan kasama ko aking mga anak na mga lalaki, kami po ay naligo doon sa swimming pool. So ang mga anak ko lang na lalaki, mga kababayan, ang kasama ko ngayon. Kasi nga yung dalawang anak ko na babae, nandun sila ngayon sa Leyte. So nandito sa Cebu, ito lang mga anak ko na mga lalaki kasi wala pa silang klase. Okay? So mga anak ko na babae, meron na kasing school or klase. Kaya nandun sila sa Leyte ngayon. So talagang banding ho kami whole day mga kababayan, kaya absent si Ivan. Pero syempre, nakamonitor tayo lagi sa mga nangyayari sa mundo ng politika. Meron hong kaguluhan mga kababayan, di ba? So pag-usapan natin mamaya, itong si Marcoleta, itong si Mike Defensor, itong si Basti Duterte, itong pamilya Duterte, lalo-lalo na ito hong nakakagulat na pasabog ni Trillanes. Mamaya pag-usapan natin yan. So, bad for that mga kababayan, syempre atin muna hong i-acknowledge or i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest or paayuda na most like comment. So, nanalo sa ating pa-contest ngayong araw ay galing ho sa comment ni Ma'am Jean Mirafuentes. So, ang kanyang comment ay meron hong 56 lahat na nag-like. Kasi ang kanyang comment mga kababayan, sabi dito, yan ang presidente namin, napakagaling na lider. Friends to all and enemy to none. Mabuhay ang aming president, BBM. O, di ba ang ganda ng kanyang comment? So, ang kanyang comment, meron hong 56 lahat na nag-like. So, congratulations kay Ma'am Jean Mirafuentes. So, alam na ho ni Ma'am Jean, kasi nga, maraming beses na ho nanalo itong si Ma'am Jean dito sa ating paayuda. Okay? So again, congratulations kay Ma'am Jean Mirafuentes. So ang second na merong marami ding nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ni Johnny Clado. Ang kanyang comment, merong 51 lahat na nag-like. So sabi dito sa kanyang comment, ipagpatuloy po natin na ipanalangin ang ginagawa ni PBBM. Isama pa rin ang kapayapaan sa ating bansa na magkasundo-sundo na ang bawat Pilipinos. O di ba ang ganda ng kanyang comment? So speaking of President BBM,
Mga kababayan ko at mga DDS, kahapon ho nakarating na sa Pilipinas or nakauwi na sa Pilipinas yung sinabi ni BBM na kanyang natulungan yung 24 lahat ng mga Pilipino na na-detain doon sa Russia. Nakulong ho doon sa Russia. Kasi nga sila ay nabiktima daw ng illegal recruitment. Mga DDS, mga kababayan, mga DDS yun. Pero tinulungan pa rin ho ni President BBM. O, di ba? Ganyan ho kagaling ang ating presidente. Wala siyang pinipili. So, di ba, yan ho ang sabi sa comment ni Ma'am Jean Mirafuentes, yan ang presidente namin. Napakagaling na lider. Friends to all and enemy to none. So, ito ho ang ating ebidensya. Kasi nga, di ba, sabi ng mga DDS, hindi daw yung totoo, sa dapat daw tayo maglatag or dapat daw na maglatag ng ebidensya si President BBM. Mga DDS, ito na ang ebidensya. 24 na mga kasamahan natin na na-detain sa Russia ng 9 months. Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Tayo ay nagsasagawa na ng mga implementasyon ng pagtulong sa kanila pagbalik. Kaya't sa ganang amin sa DMW OWA, si Admin PY Kauna na nagbigay na ng direktiba sa kanyang 2 deputies na nandito ngayon na i-accommodate sila sa hotel facility, sa hotel and transport pauwi sa kanilang probinsya kasi yung iba sa kanila ay kinakailangan lumipad pauwi na Mindanao, Visayas o sa mga bahagi ng Luzon. So, libreng plane ticket. And then, pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. At yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child at yung isa yung dalawa ay may malubhang sakit ng kanilang magulang. So, lalapit din natin sa DOH at sa Office of the President kung ano ang kabuang lunas na may bibigay. But of course, may financial assistance din mula sa DMW OWA. Pinag-utos ito ng Pangulo na bigyan sila kahit papano na pantawid na halaga ng pera sa kanilang pagbabalik. Salamat po kami kay President Bongbong Marcos dahil nasali po yung discussion ng pagkami ng mga 24 na OFW na nakakulong po sa Yakuts. At sa tagal po na padalangin namin na makauwi po kami, nung nalaman po namin na dumating si President Bongbong Marcos sa Kazan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa doon? Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Address? Makasama namin ang aming mga pamilya. Papasalamat po kami sa unang-una po sa Lord po and then po kay President Marcos po. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas.
Thank you po, BBM. Thank you so much. O, di ba? Malaking pasasalamat nila kay President BBM. Isipin nyo ho, DDS yan. So ngayon, malamang sa malamang, mako-convert na sila, mga kababayan. Maniniwala na sila dito kay President BBM na si BBM inimes to none, friends to all yan. Lahat tinutulungan yan. So, dito no, nakikita natin na isa lang ginawa ni BBM na pabor doon kay President Vladimir Putin. Nag-agree ka agad. Yan kasi ang advantage mga kababayan kapag magaling yung leader at talagang mapagkakatiwalaan. Isipin niyo na lang ho na si Sara Duterte yung presidente. Do you think matutulungan yun? Baka mabulok yun sa kulungan mga kababayan. Katulad ho doon kay Digong. Di ba? Meron ng history ang mga DDS. Meron ng history itong mga Duterte. Naalala niyo ba itong si Mary Jane Biloso doon sa Indonesia? Hinayaan na lang ho yun ni Digong na siya ay mabitay doon. Kasi nga diba sa amin ni Digong na wala na daw siyang magagawa doon. Pero nung naupo si BBM, siya na yung naging ating presidente. Kinausap niya si Widodo. Ano nangyari? Diba pinagbigyan siya ni Widodo? So yun ang malaking pagkakaiba ni Digong doon kay President BBM. Malaking pagkakaiba talaga kay BBM doon kay Digong. Kasi Digong puro lang daldal, puro lang pagmumura, pero wala yan sa gawa. So nasana ngayon itong si Biloso nakauwi ng Pilipinas. Pero si Digong, hinayaan niya na lang itong si Biloso na bitayin doon sa Indonesia. Diba? Malaki talaga no ang pagkakaiba kay BBM doon kay Digong. Kasi nga si Digong puro lang daldal, puro lang pagmumura, pero wala sa gawa, kurap pa, tas mamamatay tao pa. Kaya hindi siya pinakakatiwalaan ng ibang lider doon sa ibang bansa. So good job no kay President BBM, mga DDS. Ito na ang malaking ebidensya. Diba? Walk the talk. Ganyan ho si President BBM. Kapag meron niyang binibitawan sa kanyang bunganga, kapag meron siyang statement na sinasabi, ilalo na kapag good news, talaga hong mangyayari yan. Unlike kay Digong, ang kanya mga sinasabi, hindi mangyayari. Kasi ang ginagawa lang ni Digong kung saan doon pabor sa kanyang pinapaboran. Kung saan lang pabor doon sa kanyang mga amo. Pero si President BBM, lahat ho tinutulungan. Wala siyang in-exclude dito, included ang mga DDS. So, di ba, sorte tayo na si President BBM ang naging presidente natin, pero ang mga Duterte, walang kwenta. And speaking of Duterte, mga kababayan, ito, malaking sampal ito sa pamilya Duterte. Baga sa Ivan. Kasi nga, di ba, last Saturday, merong statement inilabas itong si Representative Paulo Ortega. Nasabi niya, ito daw si Congressman Sandro Marcos, hindi pa ito nag-absent sa plenaryo o sa kanilang sesyon. Kahit one time, hindi pa ito nag-absent. Tapos siya pa yung pinakaunang dumating dyan sa kamera, siya din ang pinakahuling uuwi galing ng kamera. Diba? Ito ho ang ating ebidensya. Kailangan po, we develop, we raise, we encourage, we inspire the next generation of leaders po. Kung may apelyedo man yan o wala sa apelyedo. Pero, nakikita naman ng tao yung capability sa skills nila, 'di ba? Andiyan yung Vico Soto, 'di ba? Andiyan yung si Sandro Marcos. Nandiyan yung mga Belmonte. Lingid po sa kaalaman ng karamihan. Yung majority leader po namin hindi nag-a-absent 'yan. Kahit anong sabihin nila o anong ibato nila, hindi po nag-a-absent 'yan. Siyang unang nandoon, siya huling umaalis. Nakikita naman po natin marami naman pong very dynamic na leaders sa umuusbong, lalo po sa mga kabataan. Di ba? Malaking sampal yan sa pamilya Duterte. Kasi nga itong si Pulong, hindi nagtatrabaho. Di ba? Si Pulong, yung isa yung matabain, I forgot the name, yung maraming branch ng 7-Eleven, I forgot the name basta anak siya ni Pulong, mga kababayan. Palaging absent, late pa, siya pa yung unang uuwi. Diba? Tapos malaking sampal din ito doon nila kay Libeste, doon kay Meow Meow. Sinusunduhan natin yan lagi, pero hindi nagtatrabaho ng tama. Diba? Malaking sampal yan So dapat na talaga tatanggalin itong pamilya Duterte at ang mga DDS cronies dyan sa kamara. Kasi sayang ho ang ating ipinangsweldo natin sa kanila, mga kababayan. Diba? Walang kwenta talaga So dito rin sa balita,
tungkol kay Sara Duterte. 'Di ba meron hong ipinalabas ito mga DDS, ipinapakalat nila during sa pre-trial, nilamon daw ng buo, kinain daw ng buo si Representative Jinky Luistro ng abogado or ng mga abogado ni Sara Duterte. Pero meron silang na-mention doon na specific, itong si Singson. Nilamon daw ng buo ni Singson during pre-trial sa impeachment ni Sara, itong si Representative Jinky Luistro. Ito ang kanilang sinasabi. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara si House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa unang closed-door pretrial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervin Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 ng closed-door pretrial conference para sa impeachment case ng bise. Nangibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba ngayon? Mainit ang utak. Una nang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nagparticipate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila Huba. No, not necessarily, no. I would charge the exchange of arguments as merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense, no? But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako in the prosecution at siya doon sa defense. Una na rin nilinaw ni Attorney Michael Poa na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. It's normal in any pre-trial, even in hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular ng mga kaso, normal lang yung mga ganung bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang. Ganito rin ang pagtingin ni Clerk of Court Bantug nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang PTC nitong Webes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, partikular dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Babalik sa Lunes, June 22 ang defense at prosecution sa Senado bilang pagpapatuloy ng pre-trial conference. Ang PTC ay para sa pagpapasimple ng mga issue, pagmamarka ng mga ebidensya, stipulation of facts at iba pa. Nagsumite na rin ng listahan ng witnesses sa impeachment court. Bawal ang surprise witnesses under the rules, kaya't una nang nagsumite ang prosecution ng about 57 names para walang maging hamon sa trial. Hindi pa tukoy sa ngayon kung susulpot si VP Sara sa magiging trial sa July 6. Okay, so ngayong araw mga kababayan, ang continuation sa kanilang pre-trial conference. Kasi daw hindi natapos nung last time, June 19. So maniniwala ba tayo na nilamon daw ng buo, kinain daw ng buo ni Singson, ito si Representative Jinky Luistro? I don't think so. Alam nyo, in-interview si Atty. Kapunan doon kay Christian Esguera. Yang mga nababakalat na yan ho ay mga marites. Kamaritesan lang at walang totoo sa kanilang sinasabi. Yan ho ay fake news mga kababayan. Yan ho ay very impossible. Kakainin mo ng buo itong si Jinky Luistro? I don't think so. Magaling ho yan na abogado mga kababayan. Narespeto din ni Jinky Luistro yung kabilang kampo. Di ba sabi niya narespeto niya? Pero dito sa ipinakalat ng mga DDS, alam niyo ba kung sinong unang napakalat niyan? Sino si Ivan? Abante.
Siya yung pinakauna. I thought yung Politico.com ang una niyan. Kundi tininan ko mga kababayan yung time kung sino yung una nagpakalat niyan. Ang Abante pala. Kasi ang Abante, yan ho ay DDS. Itong Politico, sinakyan na lang yung post ng Abante. Kasi nga diba napansin niyo yung mga post ng mga DDS, nilamon doon ng buo si Jinky Luistro ni Singson. Yan ho'y nakakatawa. Unang-una, wala hong debate sa pre-trial. Yun ho ay preparation. Inahanda nila, iniorganisa nila yung kanilang mga ebidensya at ang kanilang mga witnesses. Isipin niyo ho mga DDS, 57 pala lahat ng mga witnesses ang ihaharap dito kay Sara Duterte. So kung sinasabi ng mga DDS na nilamo ng buo si Representative Jinky Luistro ni Singson, katulad ba yan sa paglamo ni Sara Duterte sa Pundo ng Bayan? Diba nilulustay niya? Katulad ba yan? Nilamo ni Sara? So ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan itong banat ni Paulo Ortega. For more details, let's watch this. Duda ang ilang mambabatas kung sisipot sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Aminado si House Deputy Speaker Paulo Ortega na hindi magbibitiw sa pwesto at hindi rin sisiputin ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial laban sa kanya. Sa kabila nito, mahalagaan niyang matuloy ang pagdinig para mapakinggan ng publiko ang mga sagot at paliwanag direkta mula sa kampo ng pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Congressman Ortega, posibleng bahagi pa rin ng estratehiya ng defense team ang hindi pagsipot sa ginagawang paglilitis. Ako tingin ko hindi pa rin siya dadalo. Bakit po? Anong basis na dun sa ganong pananaw ko? Kasi hindi siya dumadalo talaga eh. Kahit nung 19 Congress, hindi siya dumadalo. Saka hindi rin siya nag-oath. So sa tingin ko, hindi pa rin siya dadalo. May obligasyon ka sa taong bayan na sumagot. You're held to a higher standard than regular people, regular politicians. Hinalal ka dyan eh. Sagutin mo yung taong bayan. Kaugnay nito, sinabi niya na bagamat isang strategic option, ang pagre-resign ay hindi niya inaasahan na anumang pagkakataon ay gagawin ito ng bise. Dagdag pa niya, iniiwasan lamang ng kampo ni Duterte na magkaroon ng full-blown trial, kaya sinusubukan nilang ipadismiss ang kaso. Pero ako tingin ko, hindi naman, opinion ko, personal kong pananaw, hindi magre-resign. Pero iniiwasan po talaga nila na magkaroon ng trial. Kaya nga po parang nung umpisa gusto nila madismiss sa hearings ng House. Kung pwedeng magawa ng paraan na madismiss sa Senado. Binigyang diin ni Ortega na hindi aniya matatakbuhan ni Duterte ang pananagutan sa taong bayan sa pamamagitan lamang ng hindi pagharap sa pagdinig. Ang tanging solusyon aniya ay ilatag na ang mga ebidensya at tapusin na ang paglilitis para sa taong bayan. Kailangan na mag-umpisa tong trial para makita na po lahat, may latag po lahat ng sagot, ebidensya, at matapos na po, tuldukan na po, tapusin na natin tong impeachment trial na to. Samantala, tiniyak niya na handa na ang House Prosecutor sa anumang senaryo maging sa posibilidad ng pagkaantala sa pagpapatuloy ng kaso. Sa oras na masimulan ng paglilitis ay malaking kalinawan umano ito sa mga agam-agam at tanong na bumabalot sa publiko. So tuloy na yung impeachment trial that's coming July 6. So I don't think itong si Sara mga kababayan ay siya mag-resign. Hindi yan gagawin ni Sara. Bakit? Kasi kahit siya ay mag-resign, mas lalo siyang hahabulin ng mga kaso. Diba? Tadada rin siya ng mga kaso. So kapag hindi naman siya attend this coming July 6 sa kanyang impeachment trial, dapat manawagan itong mga DDS. Dapat siya manawagan or itong mga DDS manawagan doon kay Sara Duterte na dapat siya mapakita doon. Humarap siya. Kanyang sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Diba DDS? Kasi kapag hindi niyan gagawin, talagang duwag itong si Sara. Tatawagin naman yan na duwag itong si Sara. Kasi ayaw niyang harapin ang mga akusasyon sa kanya. Kasi lagi niya sinasabi na handang-handa siya makipag-bloodbath. Diba? Nasaan na kanya sinasabi na handa siya makipag-bloodbath. So dapat kayo manawagan. Ayaw niyo ba na malaman yung totoo? Ayaw niyo bang malaman na makita natin yung mga ebidensya at kung papaano ito sasagutin ni Sara Duterte? Diba maganda yan? Kasi nga ito'y magiging fair sa inyo. Pero kapag ayaw ninyo, well, talagang kulto kayo. Na kahit meron ng ginagawang kabulastugan, mga korupsyon, katiwalian, ito si Sara Duterte ay okay lang sa inyo. Bakit? Kasi kayo ay kulto. Duterte!
Duterte. Diba? Katulad dun kay Digong, na kahit si Digong inaamin niya na kanyang tinuslok yung talaba ng kanilang katulong habang tulog. Diba? Mamamatay tao, nagmumura, minumura yung ating Panginoon. Okay lang sa inyo. Kasi nga, Duterte, mga kulto kayo di ba? Sa mga kababayan ko, before natin pag-uusapan, siyempre, si Marcoleta at saka itong si Mike Defensor, mamaya, dito muna tayo sa isang DDS vlogger na mukhang bulldozer. Sino si Ivan? Yung si Eloy Bugres na nandun sa Dubai. Kasi nga, meron akong nagsalita. Kanyang binudol. Kanyang iniscam. Yung si, nagangalan na si John... Saan ba yan? Si John Bertod, mga kababayan. Di ba viral din ngayon? Maraming sagutan ngayon si John Bertod at saka itong si Eloy Bugres. Kasi nga ito'y kanyang binoking. Alam nyo, ganyan talaga no, yung ibang mga gonggong na mga tao kapag sila ay nangungutang sa mga kababayan natin, happy-happy. Di ba? Kapag mangutang, happy-happy. At kapag sisingilin na, binablock na, or ikaw ay sisiraan. Ganyan yan. So ganyan ho ang estilo nitong si Eloy Bugres. Siya ngayon ay binoking. Gusto ko lang po i-clarify kung ano yung nasa likod ng mga patutsada ni Eloy Bugres sa social media sa ngayon. It happens kasi na kasagsagan yun ng pangangailangan niya dahil wala siyang mahiraman, matakbuhan kasi kailangan niya ng maglipat ng bahay sa Dubai at the same time, yung mother niya kailangan niya ring ilipat ng bahay, if I'm not mistaken, sa isang subdivision where merong security at secured yung family niya. Okay, eto yung mga screenshots ko. Eto. Sabi niya, ako naman pautangin mo, nakahold ang account ko sa PayPal sa laki ng pumasok. Sabi niya sa akin, 100K carry. Ano carry mo? Sabi ko naman, okay po, saan ko i-send mother? O, ayan ang reply niya. Business days lang, ibalik ko. Gawin mo na lang kaya 150 kasi ang 150 na yan, kailangan ko yan para sa sa isa kong apartment na nilipatan namin for the time being. Kami nag-aaligid-aligid sa amin dito kung gusto ako patyo ni Lisa. Alam mo ba, nagtatakbo-takbo kami ni Daddy Pokes, 3 apartment. Kinalipatan namin kasi nag-change kami ng kotse din. Sinabi ko na rin kay Mars, kay merong nag-aaligid sa amin, ipapatay ko yun ni Lisa Bertut. Okay, yun. Kasi nga ipapatay daw siya ni Lisa Marcos. So sabi ko naman, 50K lang limit ko sa GCash. Send ko now 50K GCash. During that time, pag-check ko ng GCash ko, may nagbayad na pala sa akin. Reason na meron akong na-send sa kanya na 90,000. Instead of 50,000, nag-request niya na panimula muna or paunahan muna ng send 50,000. Pero pag-check ko ng GCash ko, I have 90,000, almost 102,000. So, gisend ko muna sa kanya ang 90,000. So, ngayon, pumunta ako sa isang app ko, yung Metrobank. Ayun, nag-send ako ng 50,000. Same. Vibel, Picara, BPI. Okay, ito na yung 50,000. So, 90 plus 50 is 140. Mother, pwede ang 10K na balance sa GCash ko na isend o balik naman ako sa GCash kasi as I mentioned nga kanina nasa 102 yung balance ng GCash ko pero 90 lang isend ko kasi I thought makakapag-send ako sa online banking ko ng 60,000. So na-forgot ko nga na 50,000 lang palang limit. So na-send ko na yung 10,000. Ito naman yung validation. Ito yung isend ko sa kanya. So a total of 150,000 na. Ito na yung i-share niya sa akin. As kung natatandaan nyo, as she mentioned, meron daw siyang almost 1.7 sa PayPal. So ito yung PayPal niya ngayon. Look, 1.4. So doon medyo nag-question mark ako. So kasi i-share niya, according sa kanya, 1.7, yun pala 1.4. Ito yung sinasabi niya na pambabayad niya sa akin once ma-clear niya na sa PayPal. Okay, now yun na. Ang total ko sa kanyang na-send is 150. Nag-message na naman siya sa akin, ito, i-add mo ko Berto 200K if okay lang, para I'll send you 350. Yun sabi niya sa akin, hindi ko lang basahin yung iba. Sabi ko, sabi ko, mother, here pa ko sulod sa isang company kasi nga, nangungulekta pa rin ako ng mga collection ko coming from my business, yung sa babuyan ko, some of you knows, yun. So, yun, a total of 350,000 yun. Ang kinasama ko, to be honest with you, nakabayad na siya sa akin. 3 to 5 days ang sabi. Pero look, anong nangyari? Marami na siyang rason sa akin. Kasi naniningil na ako. After ito, marami akong message sa kanya, naniningil na ako. Until such time, nakabayad siya sa akin ng paunti-unti. Pero, wala akong magawa instead to accept kasi naiintindihan ko ang isang nangangailangan na kagaya niya. Wala akong other intention. Ang sinama lang ng loob ko kasi bakit? Almost 2 months yung inutang niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa paid. Tingnan nyo naman yung message ko sa kanya. Eto, sige ako follow up. Hindi man lang makareply since ang last message niya sa akin, June 7. June 7. Hanggang ngayon, nag-follow up ako sa kanya, wala nang reply. Yun pala, may plano pala siyang i-offset sa sabon. Ganito yung nangyari. Nauna siyang humiram sa akin ng pera cash.
A total of 350,000. After a month, nagingi sa akin ng tulong ang business partner niya na si Ador. Mami, suportahan mo naman kami sa business namin na ganun. Baka pwede mo ipasok sa co-op yung sabon. Sabi ko, sure, walang problema. Yun, pinasok ko, tinry ko, papasok sa co-op na mabenta yung sabon. It so happened na yung mga co-op members, hindi talaga siya makapatronize to buy that soap kasi nga, most of the employees na pinalagyan ko ng sabon is working on a failed area. So, nangitin. So, sabi ko, Ate Ador, may complain ako sa co-op. Hindi ko naman pwede i-push talaga yung sabon para lang mabenta. So, my main priority is to understand as well our consumer kasi sila yung mga nagbili ng sabon. So, hindi ko talaga in-expect. Remember, nauna hiram yung cash. At saka, based sa pinag-usapan namin, ibabalik niya ng 3 to 5 days. Wala kaming napag-usapan na offset. Kasi bakit? Hindi ako mangungulit, mother. Hindi ako mangungulit kung ikaw mismo marunong mag-update sa akin. Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ka sa'yo. Kahit sila Ador at sino man sa kaibigan ko, hindi ako nagpapahiram ng pera. Kasi bakit? Ayaw ko masira ang pagkakaibigan namin dahil sa pera. Nagnenegosyo ako sa iba, nagpapa-interest ako sa iba, pero sa mga kaibigan ko hindi. Kasi I know how money works and how money will damage our relationship. Mother, to tell you honestly, eye to eye pwede kitang tingnan. Hindi ako mahiyang magsabi sa'yo, Mother, update lang yung kailangan ko sa'yo. Replyan mo lang. Nakakaintindi ako, lalong-lalo na nung tinawagan mo si Mother, nakausapin ako. Nung kinausap ako ni Mother na hindi kita piliting singilin kasi partial-partial ka naman bayad, inintindi kita. Ako pa nga ang humingi sa'yo ng sorry. Kasi bakit? Nasa hospital yung mama mo. Ano naman sa akin? Na-hospital din ako. Na-hospital din ang brother ko. Naintindihan mo yung side ko? Ngayon, nagmamalinis ka sa social media. Bakit? Ano ba i-post ko? Hindi naman kita pinahiya. I want to catch your attention to read my message in your private account. Ginawa ko yan kasi nandyan si Ador ngayon sa Dubai. Baka naman may papadala ka. No more other bad intentions akong ginawa sa social media ko. Ngayon, anong nireply mo? Talak ka ng talak. Sabog ka ng sabog. Bakit? Nasasaktan ka dahil nakatch mo yung post ko? May time ka nga mag-live. Kaya pala hindi kita nakikita sa live kasi giblock mo ako. Everyday ako nag-chat sa'yo. Ni isang reply. Yun lang gi-please ko sa'yo. Wala akong na-receive na reply or update coming from you. Kasi Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ko sa'yo. Oh, di ba? DDS versus DDS. Tingnan nyo, kapwa niya DDS, binubudol niya, in-scam niya. Kanyan ho ang gawain ng mga DDS. Napansin niyo ba mga kababayan, kapag away-away yung mga DDS, parte talaga sa pera. Walang iba, parte sa pera. Merong isang instance, yung humba, yung si Harry Roque. But the rest, puro talaga pera, mga kababayan. O, di ba? Mahilig kasi mambodol itong mga DDS. Tapos tingnan nyo ngayon, di ba? Nag-away-away na yung mga DDS. Itong si Iloy Bugres, mga kababayan, di ba natatandaan natin? Siya yung napapakalat na merong sakit daw na cancer si President BBM. Tapos natigi daw. Ito yon ang nagpakalat. Ngayon, kinakarma na siya. So, ipakita ko sa inyo, ito rin isang video na kung saan ito ang ugali ni Bugres. Magagalit siya kapag hindi siya papaliparan ng mga pakulay. Hindi siya binibigyan ng GCash or namang mga pangpakape dito sa social media. Nagagalit yan, mga kababayan. Ito ang ating ebidensya. Ang stars yung dagdagan nyo muna, bilat sa Iloy, ayaw ko mag-proceed kung wala stars. 10 stars, ano naman? 1.3 million nagapanood sa akin, tapos ang stars ko 10. Sa 1.3 kapanood sa akin, bilat sing Iloy. Lahat kayo dito, patay gutom, dolor, tampay. Dagdagan yung stars ko, hindi ko yung continue, yayuta. Masarap naman sana magbardagulan dito kung may nagabigay naman sa akin dito, mga pakimkim. Paano naman na wala sang stars, wala man sang GCash, bilat sing Iloy. And Oh, di ba? Kitang-kita natin ang kanya ugali. Talagang ugali ho na bugaw. Di ba? Mamasang. Yan ang ugali na mukhang pera. Tapos ngayon sinasabi niya na para sa bayan daw ang kanyang ginagawa. Pero tingnan nyo ngayon, gumagawa siya ng ganyan, paninira kay President BBM, paninira sa ating gobyerno, para yan kasi, dahil yan sa pera. Di ba? Hindi naman yan pagkakaganyan itong si Iloy Bugres kung walang pera, mga kababayan. Di ba? Siguro hindi pa kasya yung ibinibigay sa kanya
ni Sara Duterte. O, di ba? Ano sa likod sa kanya? Sara. Ito itong mga DDS cronies. Tapos ngayon, binubulo din niya ang kanyang mga follower. At baka sasabihin dito, at kapag sasabihin dito ng mga DDS, ikaw man din naman, di ba? Si Rayban, ikaw din naman, binibigyan ka ng pera ng mga OFW. Hindi ako nanghihingi kahit one time. Tanungin nyo pa ang mga follower na sa Ivan. Tanungin nyo pa yung mga viewer na sa Ivan. Kahit one time, hindi nanghingi si Ivan. Diba? Kusa nila yang ibinibigay. Itong si Iloy Bugres talagang persahan na nanghihingi yan. Si Ivan, hindi kahit one time, hindi ako nanghingi sa aking mga viewer or mga follower. Yan ho ay kanilang kusang ibinibigay. Heartily given yan. Diba? So yan ho ang malaking pagkakaiba sa mga DDS vlogger kontra dito sa mga pro-admin vlogger. Kasi kami mga pro-admin vlogger, mga sumusuporta sa ating gobyerno, lalo na kay President BBM, matitino. Kami ho ay honest. Pero ang mga DDS, yan ho ay mga gonggong. Diba? Tingnan nyo lang ho, i-compare nyo. Pro-admin vlogger versus DDS. Saan ang laging nasasangkot sa mga kontrobersya, lalo na pagpera? Kahit one time, meron ba ang pro-admin vlogger? Wala. Pero ang mga DDS, palagi ho as always. Diba? Kapag pera na, mainit kasi yan sa kanila, mga kababayan. Kami, kontento na kami dito sa mga sinesweldo namin sa YouTube at saka sa Facebook. Siyempre, kami din ay nag-accept kapag merong nagbibigay ho ng pangkape, pakulay, nagbibigay ho through Western Union, ay yan ho yung aming tinatanggap. Kasi nga, meron ho tayong kasabihan. Kapag yan ay aking tatanggihan, yan ho ay malaking insulto para sa kanila. Diba? Correct me if I'm wrong. Kaya tinatanggap ho ni Sir Ivan. So dito kay Bugres, puwersahan. Diba? Tingnan nyo ang pagkakaiba ng mga DDS. So anyways, before tayo pupunta doon sa usapin tungkol kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor, atin muna hong i-acknowledge ang ating mga suki or mga early birds. So nandyan kasama natin si Treneng Lozano, Let Bautista, nandyan din si Marlon Dives, Mercy Celia, Charles Ed Flores, nandyan din si Marcel Lopez, Nino Piramo, Jean Rabara from UK, hi to Gina G, Rowena Takimura, Nelly Usalbo, Josephine Lee Agarpao, Eddie Panes, nandyan din si Mama Mo, Elmer Tobio, Rodelio W. Liagas, Aurelia Biernes, Nelly Udnak, nandyan din si Mrs. Montreal, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, kahapon ho, merong sumabog na balita. Bakit sa Ivan? Tungkol ho kay Marcoleta. Diba merong ipinakalat itong mga DDS? Talagang kalat na kalat ho ang balita na meron daw nangyari kay Marcoleta. Bakit sa Ivan? Mukha daw, according ha doon sa mga nabasa ko sa kanilang mga comment, na daw tumaas ang blood pressure ni Marcoleta, mga kababayan. At daw di umano, ito'y itinakbo sa ospital. Tumaas yung blood pressure. Siguro, stress na to dahil nga, di ba, meron siyang paparating daw na warrant of arrest. Siya mismo ang sabi niyan. Di ba, doon sa kanya programa sa Net25, nagdrama siya doon. Tapos sabi niya, baka daw ngayong araw or bukas siya ay arestuhin kasi meron daw ilalabas na warrant of arrest dahil sa kanyang made up daw na kaso, mga kababayan. Gawa-gawa lang daw na kaso. Di ba meron hong kaso itong si Marcoleta. Ang kaso niya, mga kababayan, yung tungkol doon sa pagbigay ho ng pera ni Mike Defensor sa kanya. So indirect bribery. Plus meron ding plunder, mga kababayan. Yan ho ang kanyang dalawang kaso. So probably, kapag yan ay magpatuloy na kaso, mag-prosper yan, so talagang maglalabas ho ng warrant yung ating mga law enforcement. Itong si John Vic Remulla or baka yung NBI. Pero sinabi diba ni John Vic kahapon na wala daw warrant of arrest itong si Marcoleta. Wala daw, mga kababayan. Pero alam natin, mukhang meron na. Kasi nga, ang ating law enforcement, itong si John Vic Remulla, natuto na ho yan sa nangyari dito kay Bato de la Rosa. Diba? Si Bato de la Rosa, nalaman niya na meron siyang warrant. So ngayon nakapaghanda, nakatago. So ito ho ang iniiwasan ngayon ng ating mga law enforcement na hindi na yan ipapaalam na meron na silang warrant of arrest para hindi sila makapaghanda. Diba? Merong kaso ho si Marcoleta. Dalawa ho yan. Mabibigat ho yan na kaso. Plunder, non-bailable. Indirect bribery, non-bailable din.
So, itong si Marcoleta, malamang sa malamang, hindi malayo, makukulong yan, mga kababayan. Baka mamaya, makulong na. Baka mamaya, arestohin na. Diba? Tapos ang nakakatawa dito, mga kababayan, kasi nga ang sabi ho ng mga DDS, at saka sinabi rin yan ni Marcoleta na gawa-gawa daw ang kanyang kaso. So, ipakita ko sa inyo itong banat ni Attorney Rockstar. For more details, let's watch this. Sabi ni Senator Marcoleta, gawa-gawa lang daw ang kasong bribery at plunder laban sa kanya. E paano naging made up kung ang pinanggalingan ng kaso ay nanggaling din sa kanya mismong bibig? Diba, siya mismo ang umamin on live national television na nakatanggap siya ng humigit kumulang 75 million mula sa 3 individuals para sa kanyang kampanya. May video pa yan, kaya hindi niya maitatanggi. May kaso pa sa COMELEC, diba? Doon, hindi rin naman niya tinanggi na nakatanggap siya ng 75 million mula sa mga kaibigan niya. In fact, inamin niya yan on record at sabi niya, natanggap daw niya ito nung panahon na congressman pa siya. Nasa COMELEC records yan, may pirma niya. Ano nga ba ang tawag sa pagtanggap ng pera habang public official ka? Bribery ang tawag doon, di ba? At kapag more than 50 million ang involved, di plunder yon. Kaya paano naging gawa-gawa lang ang kaso laban sa kanya? Wala naman sanang kaso kung hindi niya inamin on live national television na tumanggap siya ng 75 million pesos habang congressman siya. Under the law, admitted facts need not be proved. Kapag ang isang tao ay umamin sa isang bagay, ang admission ay ebidensya laban sa kanya. Kaya hindi imbento ang mga allegations na tinanggap niya ang 75 million habang congressman siya. Sa bibig niya mismo nanggaling yan. Kaya Senator Marcoleta, ikaw mismo ang gumawa ng kaso laban sa'yo. Kaya wag mong sabihing invento lang dahil sa politika. Oh, di ba mga DDS? Ngayon, Marcoleta, sabihin mo na yan ay gawa-gawa lang na kaso. So ngayon, dito naman sa ipinakalat ng mga DDS mga kababayan, di ba sabi nila, I am sure, nakita niyo na yung kanilang post na KOGC daw 2.0, KOJC 2.0. At yan ay viral. At meron din nag-post, marami yan, na naghihintay na daw sila or nag-aantay lang daw sila ng go signal. Alam natin kung sino ang kanilang pinaparinggan. Kasi ginagamit ho ng mga DDS ang issue ni Marcoleta. Ginagamit nila or kino-call out nila yung INC. Diba? Alam nyo, ito yung mga estratehiya na magagamit talaga ng mga DDS, yung mga tanga-tanga, yung mga mauto nila na mga kalyado nila. So dito nanawagan sila sa taga-INC na gagawin daw yung ginawa ng taga-KOGC sa ating law enforcement. Ibig sabihin yan, mag-resist itong si Marcoleta. Or baka plano, or baka sinususugan nila, nagagaslight sila na itong si Marcoleta hindi ito susurrender or itatago na lang ng taga-INC. So kapag gagawin yan ng taga-INC, talagang lagot sila. Wala silang kawala, mga kababayan. Nakita na ho natin ang nangyari kay Kibuloy, di ba? Walang nagawa ho ang KOGC. Masisira lang ang inyong mga establishmento. So you have to learn from the past. You have to learn from the experience ng QOGC. Alam nyo, ako po'y mananawagan dito sa ating mga kababayan ng mga INC, ng mga matitino. Marami mga viewers sa iba ng mga INC. Huwag kayo magpapadala sa mga sulsol ng mga DDS. Huwag kayo, ginagamit lang kayo yan. Ginagamit lang kayo ng mga gunggong na yan. Bakit? Maging advantage yan para sa kanilang content. Kasi kapag magkakagulo ang inyong simbahan, kapag magkakagulo ang inyong samahan, advantage yan sa kanila kasi i-content kayo. Tapos ngayon sila dito ang parang nagpo-post sa inyo, nagagawin nyo yan. So wag kayong maniwala doon. Wag kayong susunod doon sa panawagan ng mga DDS kasi hindi sila INC. Di ba post ni yung vlogger na walang ligo na babae, itong si Joey De Viber, sabi niya, KOGC 2.0. Tapos meron pang isa, DDS vlogger din. Nag-aantay lang daw sila ng go signal. So kayo ho ay sinususugan yan. Kayo ho ay parang sila yung mga masademonyo dito. Sila yung nagsasabi dyan sa inyong lukuran, uy, gawin nyo to, gawin nyo yan, itago nyo si Marcoleta. Pero gagamitin kayo as content. So wag nyong gawin yan. Dapat sumunod kayo sa rule of law para walang problema.
Kasi anyways, hindi nyo naman kaso yan. Kaso yan ni Marcoleta. Hindi nyo kaso yan. Dapat harapin yan ni Marcoleta. So ngayon, kagabi, merong ipinakalat ho na balita-balita itong mga DDS na daw di umano itong si Marcoleta isinugod daw sa ospital kasi daw tumaas ang kanyang BP, ang kanyang blood pressure. So malamang gawa-gawa na naman ito. Kung hindi man ito gawa-gawa, kung ito ay totoo mga kababayan, sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Kasi nga gusto ko makita na maaresto ito si Marcoleta. Sana hindi totoo no na siya ay isinugod sa ospital kasi dapat niyang harapin ang kanyang kaso. So kapag naman ito ay totoo, ako ho ay mananawagan kay John Vic Remulla na huwag kang magpapadala, na huwag kang magpapauto sa mga taong meron ng neck brace, nakasakay na sa wheelchair o nagpasakit-sakitan sa kanyang tuhod. Huwag kang magpapadala at huwag kang matakot. At kapag hindi mo kaya, John Vic, na arestuhin itong si Marcoleta, magpatulong ka kay General Torre. Diba? Nakita ho natin si General Torre kung paano niya inaresto itong si Qubuloy. Hindi niya tinantanan. Alam na alam niya na nasa loob lang ng KOGC itong si Qubuloy. Pero sabi ng mga DDS, wala daw sa loob ng KOGC. Pero nandun lang, di ba? So tamang-tama si General Torre. So panawagan natin sa taga DILG, kay John Vic Remulla, kung hindi mo kaya sir, kung ikaw ay takot sa taga INC, ibigay mo na lang kay General Torre. Okay? So dito tayo kay Mike Defensor. Si Mike Defensor mga kababayan, isa din yan sa aarestuhin at malamang sa malamang makukulong din. Ano ang kanyang kaso sa Ivan? Dalawa ho, mabibigat, non-bailable. Kasi ang kanyang kaso mga kababayan, yung kaso nandyan ho sa NBI. At ito din ay kanilang i-file na sa Department of Justice. Yung kaso niya na qualified human trafficking. Qualified human trafficking, non-bailable ho yan. Yan ho ang kanyang kaso, yung doon sa KTV bar, 'di ba? Yun ay na-raid sa KTV bar. So yan ho ang kanyang kaso, i-file ni Attorney Melvin Matibag. Ang isa niyang kaso ay nandyan ho sa Ombudsman. Isang kaso niya sa Ombudsman ay plunder. At ito ho ay konektado sa kaso niya doon kay Marcoleta. Plunder. Yan din ho ay non-bailable. O, diba? Sa malamang, yung dalawa na yan, ito ding si Mike Defensor, makukulong yan. Baka makulong na yan mamaya. Baka makulong na yan bukas. Antayin natin. O, diba? Sabi ko sa inyo sa ating post na merong iiyak na DDS. Diba? Baka mamaya na. Iyakan na naman ang mga DDS. Pero ulitin ko lang ho dito. Huwag kayong magpapadala sa panawagan ng mga DDS. Huwag kayong maniwala doon, lalo na sa ating mga kababayan ho, mga kapatid na INC. Huwag kayong makinig doon sa mga panawagan ng DDS na itago itong si Marcoleta or huwag siyang isurrender. So huwag maniwala doon. Malilintikan lang kayo. Magkakagulo lang ang inyong samahan. Okay? So anyways, mga kababayan ko, nandyan din si Shirley Rizman. Kasama din natin si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Rosalinda Gali, Elizabeth Bacolcol. Kasama din natin si Dante Calinaw from Milan. Nandyan din si Sanchay, Filma Cabato, Ashin, Apolonio Nocido. Nandyan din si Joel Coleco, Lepesti Musang from Leyte. Hi to Carmelita Barba from Washington, D.C., USA. Hi to Benji Sumailo and wife Dali. Nandyan din kasama natin si J.R. Condo, Tony de los Reyes, Loreto Canaveral, and hi to Cirela Nuco from Santa Maria, California, USA. Kasama din natin si Elmer Tubio, Crescencia Oliveros, Maria Luisa Rupac, and hi to Consuelo Corpus. Okay, so mga kababayan ko, idagdag ko rin sa ating balita ang good news galing kay President BBM before tayo babalik doon sa mainit na issue. Okay? So for more details, let's watch this. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon na ng direct flights mula Maynila at Cebu patungo sa ilang lugar sa Russia. Lalo pang tumibay ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russian Federation 50 taon matapos magsimula ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1976. Sa kanyang naging TV interview sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naragpasan nito ang maraming pagsubok pagdating sa usapin ng geopolitics. Anya,
ang people-to-people ties ang naging pinakasandigan ng relasyon ng dalawang bansa. I really do believe that this summit between ASEAN and Russia, of course, to include the Philippines, is a very important development in that it will certainly give impetus to the Russian-Philippines relationship in many, many sectors and in many, many aspects that we hadn't really explored before. So we are playing catch-up in a way. But we are happy to do that because, as we say, the potentials are really quite remarkable. There are huge areas that did not exist before that now exist. And they're the traditional areas in which we see that there's a great deal of potential for growth still. And that's something that we were very, very happy to explore and will explore. And I'm sure that there will be some good results down the road. Patuloy rin na pinalalakas ng Pilipinas ang bilateral trade nito sa Russia. Isa rin sa magandang balita ay ang pagkakaroon ng direct flight mula Novosibirsk, Irkutsk at Vladivostok patungong Maynila at Cebu simula sa Oktubre. Ayon sa Pangulo, marami ring Pilipino ang nagnanais magpunta ng Russia, ngunit ang problema ay ang kakulangan ng flight. Magandang hakbang anya ang pagkakaroon rin ng flight mula Irkutsk patungong Kalibo. Patuloy rin ang pagpapaganda ng pamahalaan sa mga regional airports dahil sa nagiging crowded na rin ang Maynila. I think once the flights begin, and I think they're beginning in October, and once those flights begin and people start to get used to the idea that there is in fact a flight, and hopefully our airlines, because right now it is Russian airline, our airlines in the Philippines will begin to explore those routes as well. I'm very confident that people will take up that opportunity, and don't be surprised if you start to see more Filipinos walking around Moscow, walking around St. Petersburg, Vladivostok. Napag-usapan rin sa naging pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang posibleng pagkuha ng supply ng fertilizer mula sa Russia dahil na rin sa pagsipa ng presyo nito dulot ng Middle East crisis. Patuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga alternatibong pagkukunan para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang gastusin. We can not only supply our farmers with sufficient amounts of fertilizer now, but also to prepare for the future. Should something like this happen again, not necessarily in the Middle East, not necessarily in the Strait of Hormuz, but it should happen again that the supply of petroleum products should somehow get lessened or strangled, as it has happened in the recent months, then we will be prepared. And the way to do that is to go to alternative sources and alternative suppliers. Wala ring nakikita ang Pangulo na dahilan para tumigil ang Pilipinas na kumuha ng supply ng langis mula sa Russia matapos itong mag-angkat ng aabot sa 2.5 milyong bariles ng langis noong magsimula ang Middle East crisis. It's something that we had already been undertaking. And looking for non-traditional suppliers of any kind of trade goods, any kind of commodity. This is something that we feel has always been necessary for us. We feel that in the past we have grown a little complacent in saying, "Oh, don't worry, we will always get more supplies from this place. We've been traditionally trading with this country, and that will always be there." I think we've come around to the new way of thinking that no, they will not always be there. Things are very volatile. The prospects are maybe they will remain volatile. Hopefully not. We all pray for stability, but things as they are, we will continue to develop those relationships. Abangan bukas ang ikalawang bahagi ng ulat tungkol sa naging panayam ng Russian state media kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isipin nyo na lang ho na si Sara ang in-interview mga kababayan ng taga-Russia. Di ba? Baka mag-itok-itok lang. Alam nyo, in-imagine ko, no? Matatawa talaga ako eh. Kung si Sara, no, yung in-interview, tapos na-imagine na natin kung paano siya sumagot. Baka itok-itok, baka kanyang sasabihin dyan tungkol sa kanyang bra, tungkol sa kanyang tsinelas, di ba? Kahit alam yung mga kalokohan niya. Baka yun ang kanyang masasabi dyan. Pero tingnan nyo ho, the way sumagot si President BBM, very professional. Talagang well-educated, well-experienced. Talagang magaling ho itong si President BBM. Malayong malayo talaga ang mga Duterte sa kanya.
So tayo na yung napakaswerte no na si President BBM ang ating naging presidente. Tapos tingnan nyo, sabi niya na magkakaroon na ng direct flight from Manila to Cebu or Cebu to Manila to Russia. Ibig sabihin niyan mga kababayan na yung taga-Russia ay bibisita sila sa Pilipinas para makita nila kung gaano kaganda ho ang Pilipinas. Ganun din ho ang taga-Pilipinas, yung mga Pilipino, magbabakasyon din doon sa Russia para makita ng mga Pilipino kung gaano rin kaganda yung Russia. O di ba? Kapag sasabihin yan ni President BBM, ibig sabihin mangyayari yan. Kasi ganyan ho si President BBM, walk the talk. Hindi yung puro pambubudol. Katulad sa ginagawa ni Sara, katulad sa ginagawa ni Digong sa kanyang panahon. Puro lang pambubudol. Pero si President BBM nagsasabi ng totoo. O, di ba? So mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. At kahit saan kayo pumunta, parang sinusundan kayo ng controversy. Parang lahat ng mga issue ngayon, yung flood control scandal nung nakaraang linggo, no? Na-mention yung name ninyo. And then of course, Duterte in The Hague, there's the Bato arrest, and kahit na ngayon kung anong nangyayari sa Senado, simulan natin dun sa sinabi nung 18 Marines. Diba? Hindi na to bago. Pero ano ang paliwanag nyo dun sa taong bayan? It's an outright lie. Kasi talagang makita nyo, no? Ino-observe namin, they had 4 or 5 appearances, iba-ibang statement every single time. At this particular person, itong lumabas last time, nung una niyang statement, nagbigay siya sa residence ko. Sinabi niya with a straight face, 6 na maleta daw. Then this time, sinabi niya dun daw sa headquarters ng Magdalo. With a straight face din. So, yun na yun. That alone shatters the whole thing. Then early on, ang sinasabi na 2 maleta. Ang nakalagay daw sa isang maleta is $1 million. Isa, so $2 million. Ngayon, 6 na maleta. So, paano na ngayon to? $6 million na. Diba? Kumaga, they can't get the story straight. Ngayon, to answer your question, bakit ako natatarget na ganito? Because they have identified me as one of the driving force dito sa habol sa mga Duterte, no, to make them accountable. And these are very powerful people with evil intentions, not only for me but for the country. Kaya they won't stop, no? Sisiraan nila hindi lang ako, kung hindi yung ICC. Kasi nakita mo, very malicious. Ang purpose nila dito, dudungisan yung reputasyon ng ICC investigation. Then, for sure, gagamitin ito nung kanilang abogado sa The Hague to discredit the whole investigation na all of these things are compromised at gawa-gawa lang. Alam natin yung sa ICC. Yeah. Obviously, basically ang sinasabi nila, your operations to bring those responsible to The Hague were funded by flood control money. Yun ang basically, di ba? Yun yung mga maleta. Yes. Galing doon. Alam natin na meron ka talagang personal involvement, no? Doon sa kaso sa laban kay former President Rodrigo Duterte. Alam din natin in our previous interview, you said that there was a shared goal to hold the Dutertes to account, no, sa The Hague with the palace. Which makes it to some believable na tatanggap ka ng pera to fund your operations. Ganito po yan, These things did not start nitong Marcos administration. So what about nung mga panahon na yun? Diba? Almost 10 years na to. Almost 10 years. Then ito yan. They made a specific allegation. Kaya nga mali-maleta kasi supposed to be binigay ko sa ICC to bribe them. Hindi ba absurd yun? Paano naman yun? Tapos dollars. Those who have been traveling know na mahirap maglabas niyang ganyang kalalaking amount. Paano binigay ko daw para ituloy yung kaso? That's it eh. Ngayon ito yung isipin nila. Bukod sa una-una siguro kung
totoo yan, ang hihingi nila sa akin, EU, no? Yung euro. Di ba? Kasi ba't pa sila magpapapalit? Pero, ano yan? Kumaga, seriously, how can they, di ba? How can I even begin to offer or to bribe them? These are very, kumaga, professionals itong mga to. Europeans yan. Talagang hindi mo masusulan yan. And that goes to the next point, na kung kaya ko siyang suhulan sila, don't you think sila Duterte ginawa yun? And they can offer so much more than I can offer. So ano lang ito? This is a diversion, a distraction. Because ito, Ms. Carmina, this is not the first time they made such allegations against me. Remember, binenta ko rin yung Scarborough. Si Digong mismo nagsasabi nito. And they believed it, yung kanyang cult. Meron daw kong overseas bank accounts. Diba? Pinaniwalaan niya. Pati nga daw yung nagnakaw daw ako ng kubyertos sa Oakwood. Alam mo bang yung kanyang cult followers, they believe these things. They hold on to these things. And ito yung point, di ba? The 6 years na Duterte administration, kumaga, they comb through everything. Lahat ng transactions ko, everything about my past. And they can't even come up with a single case that they can file against me. So, I'm not saying I'm an angel, di ba? Okay. But, as far as public service record is concerned, titindigan ko yan. Ang sabi pa nga nila sa inyo, I don't know if you've heard this, pero meron ka ng moniker, ang tawag sa'yo, Trililing. Yeah. Na you're not in the right state of mind. Because for someone to be so obsessed to bring down the Dutertes, isa lang ang explanation nila doon, wala ka sa tamang pag-iisip. Anong komento nyo doon? They will have to look at my whole public service record. And I can trace that. Nung nagsimula ako, pumasok ako sa public service when I entered PMA, for some reason, I ended up being the chairman of the honor committee. Yun yung nag-i-instill ng mga values such as not lie, cheat, steal, no? Nor tolerate those who do. Doon na nagsimula na yon nung events that led to the Oakwood incident, tapos nilabanan namin si Gloria. 7.5 years yun na nakakulong pa nga ako doon. So compared to itong ilang years under kay Duterte, mas mabigat yun. Diba? We were fighting a president behind bars. So, and your dad, si Sir RC, was with us in that fight against Gloria. So, yun eh. I think it's a cross between a crusade and an advocacy. So it's not about being crazy and not being out of your mind. Definitely not. At I believe you wouldn't be talking to me if I'm crazy, right? Siguro ganun lang. Here's the thing though, Senator, kasi sa dami ng in-expose ninyo, sa dami ng sinasabi nyo laban sa mga Duterte at sa mga kaalyado nila, bakit sa tingin nyo? And I believe that, you're not just going about things unilaterally, pati yung kaaway ninyo, people you're up against, inaaral nyo din po sila. So sa pag-aaral nyo at pagmamatsyag ninyo, why do you think many still support them? I think nagkaroon ng kaibahan dun sa pagpasok ng social media. Dati kasi mainstream media ang primary source ng information. At sa mainstream media, meron kayong journalism ethics eh. 'Di ba? You don't go out deliberately saying outright lies, 'di ba? Fini-filter nyo 'yan, inaayos nyo 'yan. Kaso na nagkaroon na ng itong advent of social media age, nung inintroduce ng mga Dutertes ang fake news, 'di ba? To deceive people. Yan na yung propaganda machinery nila. May troll farms yan sila. That's how Duterte won. Biruin mo, sa sobrang effective nung fake news factory nila, they were able to
package Davao City as the safest city in the world. In the world, hindi ito in the Philippines lang. Pero based on records, nung time na yon, kasi dinidebunk ko yung statement na yon, according sa PNP mismo, Davao City is actually the most dangerous. Kasi number 1 siya sa murder at number 1 sa rape. Rape and murder ito. So how can they say that? Pero nakita mo sila Duterte, sila Cayetano, when they say it, they are so believable. Kasi with conviction, at yung mga Pilipino noon, hindi sanay sa mga politikong nagbe-bare face lie. Di ba? Medyo umiikot-ikot pa. Pero this is the first time na ganon. So palang hawakan nila, they assume that these people should be telling the truth. Kaya ganon ang nahirapan kami. And because of that, nagkaroon ng aside dun sa nila, yung sa the whole government apparatus, when they got in, they turned it into a propaganda machine, yung fake news factory nila. Tapos, dahil dyan, from supporters, naging cult followers. Alam nyo naman, pag umabot ang isang tao sa cult following level, hindi na basta-basta maniniwala yan. So, ang target namin dito, just keep on telling the truth. Makuha mo yung mga moderates, yung mga yung mga neutral, then yung mga soft followers, then eventually, yung cult followers, na lang yan, they will fade away. Is there a movement in the needle? Meron na ho ba kayong nakukuhang suporta mula dun sa soft, sa moderate? Yes, we've been tracking this sa surveys. Similar to what we did with the former Vice President Binay. He started at around 70? high 70%, low 80s%. So ganun kabigat yung nun. So when we were investigating, that's what we're up against. Pero non mainstream media lang. Kaya nung nire-report namin yung sa investigation, nire-report nyo, walang kumukontra in between. So nung nire-report namin yung Hacienda Binay, it was so graphic, nakita ng mga tao, ay totoo pala. So bumitaw na sila. Ngayon, ang nahihirapan kasi, while nire-report ng mainstream media, pero yung kanilang fake news, sinasabi, ganito, iba, yan, kasinungalingan yan, ganito. Iba yung So, dun sa algorithm nila, yun ang nakikita nila eh. Yung kanilang version of the truth. Nabanggit niyo yung two familiar names, former Vice President Jojo Binay, also Senator Alan Peter Cayetano. Yes. Reminds me of that time. Mag-tag team po kayo nung ni Senator Alan. Yeah. Ano ang pagkakaiba dun sa ginawa nyo noon kay Vice President Binay sa ginagawa mo ngayon at sa ginagawa ni Senator Alan Peter ngayon? I think ang pinakang difference dito, sa akin, I'm just being consistent with my advocacy. Magka-align yung interest namin noon, so kasama siya. Pero sa kanya, personal interest niya to be on the other side. So dito lumalabas, nung magkasama kami kay Binay, it was just convenient for him because it was aligned to his personal political interest. Pero ngayon, nung sumama siya doon sa puwersa na yon, lumabas yung tunay na kaanyuhan niya. And what is that? He is just for himself. Yung interest lang niya, yung pinaglalaban niya, hindi naman talaga siya galit sa korupsyon, the way he projected himself nung investigation against VP Binay. Hindi niyo ho nakita yon nung magkasama kayo kasi halos araw-araw kayo magkasama nun. Alam niyo, if you would meet Senator Cayetano, Alan Cayetano, for the first time, madi-disarm ka dyan. He is soft-spoken, tapos may religious siya, na projection. Pagkakain kayo niyan, may prayer before meals na nakapikit, tapos hawak kamay pa kayo. So, alam niyo naman tayong mga Pilipino, growing up, pag kayo mga religious na mga tao, inaano niya yan nag-defer ka kasi you're not as religious as they are. So, parang binibigyan nyo sila ng konting respeto. Pero, later on, nakikita ko na may mga signs
na he will say things na hindi niya talaga ginagawa. Yung outright lies na alam niya ng kasinungalingan pero sasabihan niya yan sa'yo with so much conviction na parang ikaw na magdududa sa sarili mo. Ano bang, parang, alam mo yun nga, that's the very definition of gaslighting. You would even doubt yourself kung parang ikaw ba yung mali. Kasi he speaks with so much conviction. Pero kasinungalingan. Does it make sense to you now na you worked with him then and sabi mo nga, you're just consistent, being consistent against corruption. But if you're consistent against corruption as you thought he was then as well, does it make sense to you now that all his actions seem to benefit the Vice President now? Yes, but even that is incidental. He is benefiting primarily himself, then ngayon aligned sila. Pero what I'm saying is at a certain point, magda-diverge din yung interest niyan. Then yung interest pa rin niya yung mangingibabaw. Kasi titignan nyo yung history ni Alan. Kasi nga, that's what we do. We profile people, we decode them para ma-predict namin where they're going, kung anong decision-making process nila. Pag trinace mo yan si Cayetano, alam mo ba nung start nung GMA administration, ano yan, panayang sip-sip niyan dun sa kay GMA, tsaka kay Mike Arroyo, Tito Mike ang tawag niyan, yung ano yan, lalambing na ganon. I can imagine this guy growing up, ito yung, alam mo yung cute child na pasayaw-sayaw, yung he can always have his way, alam mo yun? Bibo, ganyan. Bibo na maglalambing, hihingi ko ano man na binibigay. So, ganon ito. He is confident that he can always talk himself into getting what he wants. So, ando doon yan. Nakuha nila yung support, nasama sa slate si Pia Cayetano, then pondo for the campaigns. Then when it was convenient for him to cut ties with the Arroyos because dead weight na, binira niya ng husto yun. Ngayon, ganun din with the Enriles. Growing up, tito-tito rin yan, ganyan. Then, when it was convenient, binira din niya. Diba? He also did that to Pinoy. Tapos, at some point, even kay Duterte, ginawa niya yun. Nung sa speakership niya, meron silang term sharing agreement With Velasco. So when his term was about to finish, he lobbied kay Sara Duterte, pero inisnab siya, no? He was turned away. Punta siya ngayon kay Digong. Si Digong, sinasabihan siya na i-honor mo yung term sharing. Kasi nga si Lord Velasco, meron na rin silang areglo doon nung mga So siya, even siya, sinabihan na siya nung patron niya at that time. Pero dinify pa rin niya. When it's all about power, nag-iibang anyo nito. Hunyango. So ngayon, biruin mo, pinadlock niya yung session hall ng House. Just to prevent na mapalitan siya. He was buying some time because he was confident he can still talk his way into convincing Digong na manatili siya sa pwesto. So yan si Alan Cayetano. But here's the thing, Senator Trillanes. What he's saying is he can go anytime. And he's only doing this not for himself but for the Constitution. Why should the Filipino people not believe or believe what he's saying? Hindi naman ito para sa kanya eh. Yeah, yun na nga yung sinasabi niya. Di ba? Nakita niyo siya, no? Yung skill niya na i-cover, ile-layer niya yung kanyang kasinungalingan with Bible verses, legal jargon, tapos and he would speak with conviction. Very fluent siya mag-Tagalog, very fluent siya mag-English. So yung niya na yon, talent niya na yon, ginagamit niya. Kumaga, para nga mapagtakpan yung kasinungalingan. Senator Ronald De La Rosa. Yeah. Asa na siya? Nandito pa rin siya sa Pilipinas, no? We're getting different reports na vina-validate namin carefully kasi mahirap magkamali dyan.
But at least now, everybody's on the lookout. Ngayon, the most effective way sa pagkuha ng mga ganyang high-profile fugitives, magkaroon ng reward system. Yung, I wouldn't want to call it bounty, but technically that's how it is. But why isn't the palace doing it? It's within the agencies Dapat itong DILG secretary, yun ang gawin niya. Kasi yung intel funds, that's basically it. You're buying information. Diba? Alam nyo ilang Abu Sayyaf commanders ang niya. Biruin mo, mas mahirap hanapin yung mga yon. Armado pa yon. But when there's a reward, talagang nangyayari yon. So, hindi pa ginagawa. Kaya, maki-question ko tong si Secretary Remulla na baka hindi to seryosong hanapin ito. Why do you think hindi seryoso aside from this? Nagkaroon na ho ba kayo ng doubts even before this Yes, happened? because last year pa, nilik na nga nung kapatid niya Ombudsman Boying Remulla, na may warrant. Alam niya for a fact na may warrant kasi alam nung kapatid niya. Alam nung PNP chief na may warrant kasi pinapahanap na sa kanila noon pa, quietly. Hindi niya hinanap. Tapos nung nandoon na sa Senate, nung nagkagulo-gulo na, he was there. Kausap niya na. Sabi niya he wasn't there to arrest. Bakit? 'Di ba? O sige, sabihin mo para to to pacify the situation. Pero dapat naglagay ka ng detail doon sa labas. Hindi lang sa labas, sa loob. Doon na sila Tapos yung labas, dapat nag-cordon ka na. Because sooner or later, that order for him to arrest Bato would come. Di ba? Pero talagang ganon. Pinabayaan. Let's go back to that day, no? Nandun ka. Yeah. Hiniram mo yung warrant, pinakita mo. Sinabi mo, sinusunod mo lang naman yung hamon, no? Do you think that contributed to the mayhem that happened that day? Na nakagulo kayo? No. Because nung time na yon, nag-umano na siya Tumakas na siya doon sa mga arresting officers doon sa garahe. Tumakbo na siya. Tapos, nagpalit na ng Senate leadership. And by the way, side ko lang, si Senator Soto, nung nakita niyang may 30 na, he graciously stepped aside out of respect dun sa institution, di ba, yung tradition. Anyway, nung time na yon kasi, magulo na yung situation. They were trying to, the NBA was being prevented from arresting Bato. Tapos, yung public at large, the media, was confused. Ano ba yung, bakit inaaresto? Ano bang Kaya ako naman yung nakikita nila doon o tinanong lang, Sir, bakit kayo nandito at bakit inaaresto si Bato? So doon ko in-explain. Kaya siya inaaresto kasi may ICC warrant. But you knew about this? Yeah, I knew about that. You knew about it? I knew about the Bato's appearance. I knew about the warrant. Di ba? So, ang tanong doon, bakit hindi alam ni John Vic Remulla? Naniniwala kang hindi niya alam? He was so incompetent na hindi niya alam. Ako nga alam ko, I was there The NBI was there, bakit hindi niya alam? Pero ang sinasabi niya kasi, there was an order from the palace to stand down. After na, nung Wednesday na yon. The Monday was the actual attempt to arrest. Doon siya tumakbo si Bato. That was a Monday. So you knew that he was going to make his way to the Senate? Yes, I knew. So ngayon, and alam ko rin na may warrant of arrest, alam ko rin na arestuhin siya. So, yung challenge niya sa akin, to be there when that happened. Then, I was there. Ngayon, imaginein mo yung point of view ng mga nanonood, tsaka yung media. Bakit hinahabol si anong nangyari? So, nung sinabi ko, hindi, kasi meron na siyang arrest warrant yung ICC. Pero sabi nung media, pero a few days before, sabi lang nila, walang public warrant yung precisely. Wala siyang public warrant, pero meron siyang sealed warrant. Sir, pero ba kayong kopya, ganon. Pinakita ko. So, di ba? Doon lang nila naintindihan kaya kung bakit inaaresto si Bato because of the ICC warrant.
Tapos, syempre, may mga medyang late dumating. Ang nakita lang nila, I was holding the IC warrant. So, parang ako yung nagsaserve. So, ngayon, natural yung mga DDS followers, ganun na yung inisip nila. Parang akong Bakit ikaw sheriff ang arresting na, officer? Parang ako yung sheriff. Ano. Ngayon, pinaniniwalaan na nung mga senador nila Marcoleta, ganun. Hindi. The ICC warrant was with the NBI the whole time. Nung inaaresto pa lang sa garahe. Have you ever confronted Secretary Remulla about this? At anong intel mo kung bakit hindi niya inaresto noon pa man? Ang tingin ko kasi dito, it's any or all of the three. It's either natatakot siya sa mga Dutertes, kinukort niya ayaw niya yung makuha yung wrath ng Duterte cult. Pangalawa, compromised siya, meaning he's playing both sides now, di ba? Playing both sides. Or pangatlo, he's grossly incompetent. And I believe it's all of the three. Do you think the mayhem at the Senate when you appeared, do you think that cost you the job of DILG Secretary? Kasi bago pa man doon, may bulong-bulungan na po na ikaw na ang papalit kay Secretary Remulla. Hindi naman po. Diyan lang siguro yung alingaw-ngaw sa social media. But there was never an offer for that. But were you ever on the short list? I wouldn't know personally. I wouldn't know. Ngayon ganito, if that would be the reason kung bakit hindi offer sa'yo, ibig sabihin, it was never mine to begin with. Kasi gagawin ko pa rin yun all over, di ba? Kasi alam niyo yung cathartic effect ng mapadala itong sila Digong, sila Bato after all those years na pinapursue itong case. Yun it's not for me per se kasi naman yan, but it's as a symbolism for all the effort. Hindi lang naman kasi ako nagsakripisyo nito, maraming tumulong, maraming naging part nitong nito. Because you know what you know now, at sabi mo may sarili ka rin namang intel, do you think it's only a matter of time before Senator De La Rosa gets arrested? Not with Secretary Remulla at the helm. Hindi niya talaga alam gagawin niya. Ako nga, publicly, finofloat ko na, maglagay kayo ng reward. Gawin niya yan. Mag-uunahan yan. Kamakailan po isinulong nyo na sa publiko ang pagka-kandidato ni Senator Risa Ontiveros, Akbayan, Magdalo. I had Senator Risa here in the podcast before, and she did say that whoever the opposition fields, she will support. There is a process. But because this launch happened, this event happened, nangangahulugan ba na hindi na sumasailalim sa proseso at binubukod na ni Senator Risa ang kanyang sarili dito sa proseso ng oposisyon? There is supposed to be this group na nag-oversee ng process. At kinausap nila yung mga prospective candidates. So they asked Mayor Leni Robredo, and definitively, categorically, she said she won't run. Doon daw siya sa Naga, tatapusin niya in 3 terms. Ako naman. Si Senator Bam is non-committal. Pinag-isipan pa, ganun. So that leaves us with only one candidate left willing to submit to that process. So that short-circuited the whole thing. Wala nang pagpipilian. Kasi walang gusto sumali doon sa proseso except Senator Risa. When you hatch this plan, hindi na kayo nakipag-usap doon sa grupo ni Mayor Leni, grupo ni Senbam. You just went on this unilaterally? No. Inantay namin yung decision nung mga we wanted to join that process. Nagsimula pa yun late last year. Oo. Wala Sabi ko, teka muna, magkumagaan tayo na naman tayo. This is 2022 all over again. Ayaw na namin yan. So, pag nagsabi na, di tinanong. I think, nagtanungan sila sometime in March. At doon na yun, nalaman na, okay, hindi na raw talaga tatakbo. So, what are we waiting for? Eto na, let's go.
para lang masimulan na to. So nag-usap kami ng iba't ibang groups, Akbayan and the others. Tayo na, let's start the whole process kasi we would be overtaken by events. When you say tayo na, was it just you or may basbas ito ni Sen. Risa? Nung kami mga groups, kasi kilala nyo naman si Senator Risa, she would be very, very gracious and kumaga may deference siya kay Mayor Lenny and the others. So, she wouldn't want to promote herself. Kaso sabi ko, hindi na to. Ang tanong, yung openness niya is enough for us. I hear from other sources though, Senator Trillanes, that Mayor Lenny may just be waiting until the impeachment trial ends and there is still that chance that she will throw her hat into the ring. Pag nangyari po yun, ano gagawin ni Senator Risa? Ganito, no? Yung mga nagsasabi kasi niyan, they are not speaking on behalf of Mayor Lenny. It's just a wishful thinking. Pag tinanong mo, nakausap mo ba? Hindi. Itong mga kumausap, there is a group of prominent personalities na tinanong siya directly. Para nga mawala na yung agam-agam. Sinabi niya, I will not run. Period. Kayo lang yung makulit. Sinasabi ko na dati pa ayoko, yun na yan. So that was it. Respetuhin na natin yung decision, then yun. Yung kaaantay mo ng ganyan, kailan aabutin tayo next year, by then you have lost a year of preparation. Ground preparation. Iba to, presidency ito. How do you shed this veneer, no? Yeah. Or hindi naman na siya veneer kasi yinakap naman talaga to ni Senator Risa, no? She still calls herself an activist kahit na nasa Senado na siya. Do you think people are ready for a left-leaning president? Yun yung career path niya up to this point. Nung early on, when we had a conversation about yung willing to explore the possibility of running 2028, sinasabi ko yun na ang concern sa'yo is you are too progressive. Okay yan as a senator, as an advocate. Tama yan kasi kailangan mong i-push. But if you want to serve the country in general, you have to be mainstream. You have to be willing to accommodate to everyone. Hindi na lang yung pinopromote mo o tinutulak mo na sektor. Kasi ganun siya eh. Whether it's labor, women, LGBT, children, yun yung inaano niya, children. Pero ito kasi bagbuong Pilipinas, kailangan mong mainstream. Anong sabi? So sabi ko, that's a decision that she would have to make once ready na siya to jump into the ring. People believe that the impending impeachment trial of the Vice President is all about 2028 and the potential success or victory of the opposition. Ang sinasabi nila, kailangan lang matanggal ni VP Sara via an impeachment para wala ng kalaban pagdating ng 2028. I would like to believe dalawa yan eh. Yung accountability and yung 2028. Kasi meron tayong mekanismo na impeachment eh, to make people accountable. Meron ba siyang ginawa? Inimbento ba namin itong mga issues na ito? Nakita nyo naman yung mga ebidensya ron. 257 congressmen endorsed it at the risk of their own lives. Kasi pag nanalo si Sara, durog din sila. 'Di ba? Kung nakita nilang malabnaw ito, hindi nila to. They won't even endorse it. 'Di ba? Ngayon, titingnan natin dito sa impeachment trial. Kung talaga ba nagkasala si Sara Duterte o hindi. Kami na nagtutulak nito, convinced kami na she doesn't deserve to be vice president. She doesn't deserve to be a public official even. So, kailangan niya managot dun sa mga kasalanan niya. From a young PM mayor then to who you are now and your relentless fight against corruption, what gives you continued hope that one day you will be successful?
Kasi nangyari sa akin yon. Back in 2007, nakakulong ako, di ba? Tapos, sige, we wanted to serve again. So, tumakbo ako, di ba? Without access to media, walang pera, walang machinery, nothing. Ino-oppress pa ng gobyerno. Pero, nakachamba no? The people saw something at yun ang naging resulta. Nanalo ako at yun na ngayon, ay embrace ko yun. This is my way of giving back or paying back dun sa tiwala na binigay na yun. At nakita ko mangyayari ulit yun kasi nakita ko yung mga botante natin, the electorate, naghahangad sila ng pagbabago. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Josephine Noques, Jaime Nogoy, Jen Mirafuentes, Renato Baliner, Virginia, USA. Kasama din natin si Divina Dicuatin, Elma Bagilat, Estila Tangliben, Lolita Pascua. Nandyan din si Maria Victoria Vasquez, Richard Ugay from La Union, hi to GC Bori, Robert Simbrano from Tarlac, Zinaida, John Sarefa, Lynn Ordones, and hi to Lolita Pascua. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, sa araw na ito ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay, pagpapala at proteksyon para sa bawat Pilipino. Naway pagpalain mo ang aming mga pamilya na mabuting kalusugan, kapayapaan at pagkakaisa at bigyan mo kami ng lakas upang malampasan ang anumang pagsubok sa aming kinakaharap. Iniaalay din namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naway patuloy mo siyang gabayan sa kanyang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa. Pagkalooban mo ng karunungan, katatagan at mabuting kalusugan upang magapaglingkod ng tapat para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya at ang buong bansa sa kapahamakan, kaguluhan at anumang masamang hangarin. Naway manaig ang katotohanan, pagkakaisa at pag-asa sa aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat para sa bayan. Ikaw ang